Hello mga kamaster, magandang araw sa inyo. So very special yung content natin ngayon. Meron tayong follower from other region na nagre-request at nangihingi sa atin ng training program. So, nakaka-proud kasi na na-notice niya yung mga videos natin at medyo nagustuhan niya siguro kung paano tayo magpa-training ng bata. Pero before ko sana ibigay sa kanya yung training program, siguro gusto kong i-discuss yung mga other kong knowledge about sa pagte-train ng volleyball. Pero disclaimer lang po, hindi po ako magaling na coach or champion coach, pero turo ko ngayon ay more on my experience in my 10 years na ako nagko-coach ng volleyball. At the same time, nung nag-aral ako ng masteral, so ito, ayan, this is my book. Nasaral ko sa isang university rito sa Caloocan. Ang thesis ko, it's about training program at the same time sports management. So experience tsaka konting aral din. So gusto ko i-discuss ngayon yung tinatawag natin or pagkukumparahin natin yung training program tsaka sports program. So at the same time, yung sports program na i-discuss ko ay in general, most probably sa mga public school age. No? Sinulat kamay ko na lang yan. So, meron tayo dito. So, ito yung di-discuss ko in general kasi para mas applicable sa lahat ng pwedeng pang private, pwedeng pang public. Pero dito sa amin sa Manila, ginagawa na to or kadalasan na-observe ko nasa ano na to, pina-perform or ini-implement na to ng mga private schools, lalo na yung malalaking private schools. So, meron tayo rito ang sports program tsaka training program. So, unahin ko lang tong sports program. So, ito, again, kailangan makita natin or mapalakas natin bago tayo mag-create or kung mag-create tayo ng isang team. Like volleyball or other team sports. So, meron siyang 4 na parts. The first one is the recruitment and selection. Tapos, coach or trainer's competencies, sports equipment, financial support. Yung ibang mga sports program, may mga additional sila dyan. Pero ako, like what I said kanina, general, so nakasummarize na siya. So, una, sa recruitment and selection, yung pag sinabi natin recruitment and selection, kung paano ba tayo nagre-recruit or nagse-select ng players. So, in public school, so paano yon? So, pag may mga pa-tryout ka, tingin ka ng bata, pupunta sila sa tryout mo, tapos doon ka magse-select. So doon, minsan may skills or wala yung bata, potential lang, kinukuha natin, no? So, ang advice ko, pag nag-grassroot ka, so dapat tignan mo yung number 1 to sa volleyball, yung height. So, importante na ngayon sa volleyball yung height kasi yung height, hindi yan na ituturo sa training. Kumbaga, yung skills na ituturo, pero yung height hindi. Now, secondary, yung skill, syempre. Kung hindi siya ganong katangkaran, pero nakita mo naman na may potential, at talagang mataas tumalon, or may possibility na tumaas yung talon niya, tapos may speed, may agility, kung halos kompleto na, so doon tayo magano sa skills. Pero I'm referring to grassroots. Yan, ibig sabihin, yung talagang totally walang alam. So, pwede rin tayong mag-recruit at mag-select ng players through intrams. So, sa mga intramurals sa public school, so very useful. Papalaro tayo ng bata, tapos makikita natin doon, ay magaling to, ganyan-ganyan, or may height to. So, kinukuha natin to. And then, ito, pinapromote na to dapat ngayon. Kasi sa ibang bansa, talaga, ang mga, they recruit and they select players through club system. So, marami sigurong ang style ng club system, pero sa amin, so dito sa school, parang pangalawang taon or isang taon pa lang ng school namin nagkaroon ng club system. Even sa page namin, makikita niyo yung mga previous posts doon na meron kaming club. So, sa club, more on warm-up, tapos, ayun na, laro na kaagad. So, doon, laro lang sila ng laro, makikita mo doon. So, makakakita ka doon ng mga potential players at pwede mo ma-recruit or ma-select. Sa club system, maganda siya kasi iba kasi yung
skills ng bata pag nakikita mo siya naglalaro kaysa sa tryout. Pero depende pa rin sa kung paano ka magpa-tryout syempre. Sa club system, makikita mo kung hindi lang yung skills pati yung attitude niya, yung character niya sa laro. So, yun. So, ito, actually, sa mga malalaking schools, sa malalaking private schools, hindi na masyadong ino-observe to. So, usually, iba ang style nila ng recruitment and selection. Ang ginagawa nila, pumupunta na sila sa yung mga malalaking school, pumupunta na yan sa mga, or nanonood na yan ng mga area meet, division meet, NCR palarong pambansa. Doon na sila kumukuha. Yun yung pinaka-grassroots nila or recruitment nila. Hindi yan nag-i-start na kagaya natin na sa amin na wala talagang alam yung bata. Kumbaga tayo, paihinugin muna natin. Pag hinug na, kalungkot, minsan nakukuha ng ibang mga schools, mga malalaking schools. Pero kung maaalagaan naman ng bata at makakapaglaro sa malalaking liga, okay yun, di ba? So, yan yun. Next natin is trainers or coach competencies. So, sinama ko to kasi sa public school, so ito minsan or kadalasan nagiging problema natin. Kasi ang coach or ang trainer sa public school, usually teachers yan. So, alam niyo naman pag teachers, hindi naman lahat yan capable or skilled na mag-train or mag-coach. Minsan kahit hindi niya alam yung isang sports, siya yung nagiging trainer, siya yung nagiging coach. So, apektado ang sports program mo pag ganun. Kapag yung competency ng coach mo or ng trainers mo ay hindi akma sa sports na niya. So, sa akin, luckily, kasi during my college days, tsaka nung di pa ako nag-aaral, naglalaro talaga ako ng volleyball. 2018, luckily, nakasama ako sa palarong pambansa elementary division. So, sinama ko ng isa sa mga magagaling na coach ngayon, si Coach Marco Gohol. Shoutout sa iyo, Coach Marco. Ayan, si Coach Marco, ang dami niyang UAAP players na ngayon, incoming. Nasa Adamson, nasa NU, UST. Yan. Balikan ko tong coach at saka trainers competencies. As coach, as trainer, dapat mag-aral ka or mattend ka ng mga seminars, mga trainings. And then, sinama ko yung sports equipment. So, sadly, sa public school, ang sports equipment hindi masyadong supported. Siyempre, hindi naman, at aminin natin, hindi naman lahat ng mga schools ay, sa public ay supportado yung sports. So, aminin natin na mas priority nila yung ibang mga programs. So, ito kadalasang problema ng mga public school coaches. Kasi yung equipment, minsan walang bola, walang sa gamit, bola, isa lang, dalawa lang, tapos hindi pa standard, hindi pa yung talagang official na ginagamit. So, malaking bagay ito. So, kung ikaw ay hawak ng isang team sports o anumang sports, so consider mo itong mga sports equipment. Dapat mag-invest ka rito. Dapat maglaan ka ng pera. Hindi nga lang actually pera, pati oras, kung paano mo makakahagilap ng mga sports equipment. So sa amin sa school namin, little by little, pinupunan namin. Nga lang syempre katagalan, naluluma, tapos mawawala lang, another investment ka na naman. Pero at least meron kahit pa paano. So lastly, financial support. Karamihan, hindi masyado nasusuportahan yung sports. So, kulang sa exposure yung bata. Exposure, ito yung mga pagsali-sali sa mga ibang liga. Like Rebisco, Milo, dito yung ITAMS, at iba pang mga commercial leagues, o mga ligas. So, sa public school, nakadepende lang yan sa area meet, division meet, NCR, hanggang ganun. Pero yung mga outside league pa, mga one-day league nga ako, yung team ko, so, doon ko na lang sinasali sa one-day league kasi yun medyo mura, 500 to 800 lang. Nakasali ka na. Nga lang, yung exposure, hindi ganun kalalakas talaga yung yung mga kalaban. Usually, mga nanay nga, mga parent na kalaban. Pero, okay na din yun, kesa wala. So, malaking bagay ito, yung financial support, pamasahe, pagkain, allowance ng bata, at pagsali-sali nga sa mga malalaking liga. Ayun. So, mayroon pa akong hindi pala nasama dito, syempre yung schedule, no?
Sa public school, yung sa mga malalaking problema dyan, yung scheduling ng court, availability ng coach, availability ng bata, availability ng buong team. Medyo problema yon kasi, halimbawa, player mo grade 7, tapos may player kang grade 8, pang hapon, pang umaga. So, sira na kagad yung oras mo nun. Diba? Tapos yung coach mo, pang umaga. Nga pala, sa public school, ang mga coaches doon, teacher din. So, schedule-wise, medyo conflict na kagad. Nagkakaroon na kagad. Hindi kagaya ng malalaking school, meron yung sariling trainer, meron yung sariling coaches. Ito, kung gusto mong mag-champion or kung gusto mong bumuo ng magandang team sa volleyball or sa basketball or sa iba pang mga team event, so you can consider this sports program. Sa training program naman, so based on my study, research, nahati lang siya sa 3. Actually, may mga ilang references, journals, 4 yan. Pero mas nakikita ko na dapat sa 3 lang. Pre-season, season, tsaka post-season. Pre-season, ibig sabihin, ito, halimbawa, division meet, March. So, bago mag-March, meron ka nito. Ito yung training program mo. Tapos noon, season training, ito na yung March na. Yun na yung ano ba yung ongoing na training program mo doon. Tapos post-season, yung after na ng event na yon. So, dapat, the whole year round. Hindi yung, meron kasing nagte-training kapag andyan na yung laban. Diba? Mali yun. Hindi ba, March ang area meet, March ang division meet. March ka lang magte-training, which is mali. March ka lang magre-recruit. Diba? Dapat, the whole year round, meron kang training program. Yung mga details nito, siguro sa next episode na ng natin. Kasi masyado nang mahaba yung ating video ngayon. So, I hope meron kayong natutunan for today. I'm Coach Jeppy, Esposa ng Tala High School. Bye guys. Kung meron pala kayong tanong, i-comment nyo na lang.